araw-araw, lalo na pag may problema, ano na niya naisip? Pangalan ni Lord. Di po ba? Ang ganda po yung lahat na nakita ko nagpanalangin dito, nag-lead sa atin ng prayer. They declare the name of the Lord. Adonai, di po ba? At alam ko, effective ito. Na ginagawa nating series sa church. Amen? Are you growing? Amen. Hindi yung physically, no? Growing. Spiritually. Amen? Are you growing spiritually, Sister Cora? Amen. Okay. So, praise the Lord. Palampakan na natin si Lord. We have a good God. Amen? So, tuloy ho tayo sa ating pag-aaral. Amen? Amen. Woo! Sige ho. Gising tayo. So, tuloy na ho tayo. The name of God. Yahweh. Alam na ho natin ibig sabihin yan. Hindi ko na uulitin para mabilis po. Elohim. Amen. Alam na rin ho natin yan. Adonai. Ano po Adonai? Ano po ang ibig sabihin ng Lord? Relationship. Amen. El Elyon. Super strong? Amen. The superlative name of God. He's the super strong God. Amen. Next. Ezer. Ayan o. Sino malimit mag-Ezer? Ano po ang tawag? Ano ibig sabihin ng Ezer? Help. Sino po laging nagda-911 sa Lord? 333. Jeremiah 33:3. Amen? Ayan. So the Lord Jesus is our reliable help. Meron pong pagkakahawig ang ating pag-uusap dito sa ngayong araw na ito. Amen? So tuloy po tayo. Next is Jehovah Jireh. Para alam niyo po yung mga minsan may problema, na dumadaan sa problema, huwag niyo na humingi ng problema. Bakit po? Ang problema laging andyan. Tumingin ka nga lang sa salamin, hindi mo ito, basta nagkakaproblema ka. Diba? Pero, huwag na ko kayo humingi ng problema sa Lord. Amen. Si Satan ang gustong gumawa ng maraming problema sa inyo. Maganda lang sa Lord. Siya yung nagsusolve ng problema mo. Kasi siya si Jehovah Jireh, o Jireh, o Jireh. Amen? So, tayo po'y matetest, pero praise God, si Jehovah Jireh ay Jehovah Ezer. Si Jehovah Ezer ay Jehovah, meaning self-existing God. He is the El Elyon, super strong God. He's much stronger than Satan. Satan, tanda mo to kapatid, si Satanas no match kay Lord Jesus. Amen. Ulitin ko, si Satanas no match kay Lord Jesus. Parang si Pacquiao yan, at saka si Hagler. Malayo yun ha. So, from heavyweight to Pacquiao, talo talaga si Pacquiao dahil mas malaki yun, di po ba? Ang kita ko natin, hindi sila pareho ng kategory. Huwag niyo ipantay ang ating Diyos kay Satanas. Paano, brother? Paano ko na ipapantay ang Diyos kay Satanas? Pag iniisip niyo yung problema ninyo, higit sa magagawa ng Diyos, nasasaktan po ang ating Diyos kasi pinapantay niyo ang Diyos kay Satanas. Ulitin ko, pag iniisip niyo yung problema ninyo, higit sa kayang gawin ng Diyos o sa pangako ng Diyos, nasasaktan po ang Diyos. Pinapantay po natin ang parehong kategory, si Satan sa ating Diyos. So, praise God, wag natin gawin yan. Amen? Are you with me? Amen. Why? Because marami mong sa pangalan lang ng Lord, no match na si Satan. Alam niyo yung pangalan Satan? Deceiver, manloloko. Amen? Mamamatay. No match po. Ang Diyos, siya po yung magbibigay ng buhay, nag-aayos ng buhay. So, focus ka sa pangako ni Lord, wag mo sa trials mo. Amen? Don't ask explanation sometimes. Explain mo nga ito sa akin, Lord. Huwag na po. Ang tanong mo na lang, Lord, pagkatapos ito, ano ba tinuturo mo, ano mo gagawin mo sa akin? Pag meron pong mga sitwasyon na hindi maganda sa atin, meron pong magandang blessing na ginagawa si Lord sa buhay mo. All you have to do is trust and obey. It's the key kay Jehovah Jireh. Amen? So, pag-usapan na natin ng Father's Day, bakit? Ano po? That out of 3,530 years of recorded history, out of 3,530 years, 286 years of peace lang ang nakita natin. Pero mo, i-minus niyo po yan, 3,000 plus, 3,100 plus, puro kaguluhan ang nangyari sa mundong ito. Yun po yung talaga. Ito po yung matagal ng survey. Mas marami pa po ito ngayon. Ngayon po, marami na naman nagpapatuloy ng mga gera-gera. Amen? Sa Middle East, lalo na po sa Middle East, sa Europe, sa Eastern Europe, sa ambang lugar, dito sa Southeast Asia, sa Asia. And 14,351 wars. Medyo obsolete na ho ito dahil matagal na ho itong survey na ito. Pero makita ho natin yung record po. 3.64 billion people have been killed. Ano po?
More than 8,000 peace treaties were made and broken sa United Nations. So kita ko natin sa mundong ito, talagang wala pong peace. Sometimes sa bahay lang, na mag-asawa, ng pamilya, nawawala pa yung peace. At dyan po inuumpisahan ni Satan, nawawala ang peace sa family. Kasi po yun yung pinaka-unit ng buong population ng mundo na nagsisimula sa family. Pag yan yung nasira, sira ang bansa, sira ang community, sira ang nasyon, sira ang buong mundo. Kaya si Satan po, gustong sirain ang pamilya ninyo. Amen? Pero nagparito ang Panginoon upang maging shalom siya sa buhay mo. So makita ko natin dito, kaya pala pinangalan ng Diyos, isa sa mga pangalan niya ay Jehovah Shalom. At itong Jehovah Shalom ay nangangako sa atin ngayon na mga anak niya. May pangako siya sa atin. At ito po yung mga ilang pangako na babasahin natin. Psalm 29 verse 11. From Psalm 29 verse 11, ito po sabi rito, the Lord, meaning Jehovah, Yahweh gives strength to His what? People. The Lord blesses His people with peace. So blessing, part ng blessing ni Lord ay yung peace. Mamaya po, bibigay natin ang meaning ng peace. Psalm 85 verse 8 from the NIV rin. I will listen to what God the Lord will say. And this is what He says. His words are promises. Kaya sabi niya rito, He promises peace to His people. And what of the Lord's promises ang sinabi sa akin? Peace, sabi dito. But let them, His saints, but let them not return to folly. So He promises peace to His people, His saints. Saints ako, brother, yes. The moment you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are a saint with a small s. Ako si Saint Ives. Amen? Saint Ibe with a small s. Amen? Meron po mga capital S, yung po yung mga basilika na. Sila po yung mga small s din, na binigyan natin ng malaking s, kasi po, naging prominent po sila sa Christian world. Amen? Pero sa lahat po ng saint, yung tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yung mga dating sirang buhay, binago ng Panginoon, nasa dilim, naging nasa liwanag. Ang sabi rito, may pangako si Lord sa kanila. Ano yun? Peace. Sabihin natin, peace. So praise God. Isaiah 26 verse 3, na mamaya himahin natin ng todo. Ito ang sabi ni Isaiah. When you look at the context of Isaiah, hindi po maganda ang katayuan. Nung si Isaiah po ay propeta sa Israel, nagkakagulo po ang Israel. Nasa bridge po na ng collapse yung kanilang kingdom and nation. Hindi po maganda dahil meron pong gustong sumakop, may gustong sumira. At mismo sa loob po, inaana yung loob ng kanilang gobyerno at ng kanilang kaharian at ng mga tao. Pero ito ang sabi sa 26 verse 3. You will keep in perfect peace all who what? All who what? Trust in you. Whose thoughts are fixed on you. So we have a Lord Jehovah na tinatawag nating God of Peace. Amen? At makita ko natin ito sa mga ilang verses pa rin. So there are few verses na nakasulat po rito. Romans 16:20. In Romans 16:20, ito po sabi, God was addressed as peace. He's called the God of peace. And Satan, and Paul said that this God of peace will soon and very soon, will soon crush Satan where? Where? Under whose feet? Your feet, the Christian feet. So, hindi ikaw yung tatapak kay Satan. Amen? It is the God of peace. He will put Satan under your feet, meaning authority. Amen? And, sabi rito, under feet, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you. So, how that will happen? Galing po sa Lord na. It's all about the Lord Jesus Christ. It's all about our God. Amen? Satan is already defeated. And one day, Satan will be put under our feet. Amen? It happened 2,000 years ago, yung pagiging defeated ni Satan, nung namatay ang Panginoong sa krus ng Calvary. Tapos nabuhay na muli. And now, right now, seated at the right hand of the Father. Satan is already defeated today. But one day, time will come. And that soon, very soon, Satan po ihuhulog doon sa dagat-dagatan po. Why? Because we have the God of peace who will do that for us. Amen? 1 Thessalonians 5:23, ito rin po sabi, now, this is a doxology and prayer. Now may the God of peace make you what? Holy. Gusto ni Lord maging holy tayo. Meaning maging banal, maayos ang buhay. Sa lahat ng